Mga sangkay, may pumutok ngayon na malaking problema ng Pilipinas. Okay, so may problema po ngayon ang ating bansa na kinakaharap. At nangyayari na nga po ito ngayon, mga sangkay, no? Nangyayari hindi lamang po sa Metro Manila, hindi lamang sa Luzon, kundi sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, pag-usapan po natin ito, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon guys, ito kasi yung balita, no? Ayon dito sa report, brownout nararanasan sa maraming bahagi ng Luzon, Metro Manila, Visayas, at para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po ito ngayon nangyayari. Nakarang araw pa po, mga sangkay, nagaganap na po itong mga brownout sa magkakaibang mga lugar, mga sangkay. At maging ang Luzon, maging ang Metro Manila, mga sangkay, kahit sa Quezon City o kahit saan pa, mga sangkay, nagkakaroon po ng rotational brownout. So ano mayroon, mga sangkay? Ano ba talaga nangyayari? Kinukulang na po tayo ng supply ng kuryente? Brownout pa at posible pa ang maranasan yan sa mas maraming lugar ngayong weekend. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong paliwanag ng mga otoridad sa brownout? Nako, Sheryl, tama ka. Brownout na nga ngayon sa maraming parte ng Luzon, Visayas at pati na rin dito sa Metro Manila. Grabe. Dahil daw yan sa mga palyadong power plants at pati na rin sa mga palyadong transmission lines. Naku. Eto na nga, brownout na dito sa Metro Manila. Naglabasan na ng mga tao. Ilang Grabe. oras kaya to? Ang init niyan. Sigurado, ang init niyan, mga sangkay. Alam niyo ba kung gaano kainit ngayon? Sobrang lala po talaga. So, ang tanong ko dito, ano ang reason bakit may rotational brownout? Kuha ang video na ito kagabi nang biglang maputol ang supply ng kuryente sa North Caloocan. Sa labas na nagkumpulan ang mga residente dahil sa tindi ng init ng panahon. Ganyan din ang ginawa ni Sheila. Ang kanilang ukayan, ginawa nilang tambayan nang mag-brownout. Halos 3 hours walang kuryente. So, parang hindi agad na abisuhan na magkakaroon po ng brownout. So, hindi po kami nakapaghanda para mag-charge kahit electric pan. Ayan, dami pong bata sa bahay. Wala ba? Ang alam ko, bago yung brownout, meron pong notice niyan eh. May announcement po sa barangay. Baka hindi lang kasali sa ba tawag ito? Facebook group. Ang ganitong eksena, posibleng maulit na naman sa maraming lugar sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Kasunod ng abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasasailalim ang Luzon at Visayas grids sa red at yellow alert. Nagdedeklara ng red alert ang NGCP kung hindi sasapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. So, ano kaya, mga sangkay? Anong reason bakit kinukulang ng sapat na supply ng kuryente? Yellow alert naman kung walang sapat na reserbang kuryente sakaling sumipa ang demand. Bagamat naayos na ang dalawang pumalyang major lines ng NGCP, hindi naman daw kaagad maibabalik ang 5 units ng natural gas plant sa Batangas na nakakonekta rito. Sumabay pa ang pagpalya ng isang malaking power plant. Aray ko po. So, bakit alam nyo ba, ito para lang po sa inyong kaalaman. Alam nyo ba, nakaramihan po ngayon sa mga power plant ay kay Ferdinand E. Marcos pa rin? Alam nyo, sa panahon po ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, isa ito sa goal niya, mga sangkay, na yung energy demand ng Pilipinas maibigay ng sapat. Kaya mga sangkay, may pinapatayo po siya ngayong sa tulong po ng pakikipag-partner sa gobyerno ng Meralco, ni Pangilinan, mga sangkay, may pinapatayo ngayon na pinakamalaking solar farm sa buong mundo. At yun po ay sa Nueva Ecija. Sobrang lawak po nun, mga sangkay. No? At malaking tulong po yan. At hindi ko lang ma-imagine kung sana nangyari po yan noon na yung mga naunang presidente
ay gumawa na po ng aksyon para po sa hinaharap, di sana hindi po tayo mahihirapan ng ganito, di ba? Kailangan pang dumating. Kasi si PBBM ngayon, puro ang dami po mga power plants ang pinapatayo. I think 200 mahigit na mga power plants sa iba't ibang panig ng ating bansa ang pinapatayo ngayon ng ating Pangulo. Kaya naman, posible pa rin ang rotational brownouts ngayong weekend. Wala pa rin akong information kung nagbigay na sa amin ng estimated time of restoration yung GN Power. Hindi pa rin namin, we're still running the simulations para makita kung magkakaroon tayo ng alert over the weekend and if it will spill over into Monday next week or in the following days Oh my goodness. into the following. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Energy ang mga power plant at ang NGCP ukol sa pagpalya ng mga pasilidad. Dahil ng in-advocate ng NGCP, na dapat marami tayong pasobrang kuryente. At dahil paulit-ulit ang problema, may mga nilalatag na raw na solusyon ang pamahalaan. Sa ngayon po, may tinitingnan po tayo na 1,400 megawatts sa facilities na ready to be commissioned at nag-undergo na po ng testing and commissioning. Ayon naman sa isang consumer group, baka dapat ay mas maging strikto ang mga otoridad sa mga power generation companies at sa NGCP para maging mas maayos ang serbisyo. Hindi pa dapat panahon na para taasan natin yung penalty para doon sa mga nag-aaberya ang mga planta. It's a failure of service delivery. Pabor ba kayo mga sangka na bigyan sila ng penalty para mas maging maayos ang serbisyo? Or contractually obligated to provide power. Cheryl, na monitor na nga natin sa social media na marami nang nagrereklamo dahil brownout na sa kanilang mga lugar. At kaya naman mga kapatid, kung may kuryente pa sa inyo, mag-charge na kayo ng inyong mga gadget. At Ayan mga kababayan mag-charge na. Siguraduhin laging puno ang inyong mga cellphone para may contact kayo, may komunikasyon kayo sa inyong mga kapamilya at kaibigan. syempre, lagi tayo magtitipid ng ating konsumo sa kuryente. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la So, yan po yung bad news ngayon mga sangkay. Actually, kahit ang isa sa masama talaga dan, posible daw pong tumaas ang singil ng kuryente. Ikinakasa daw po ito ngayon dahil sa manipis na supply at rotating brownouts. You see mga sangkay kung paano po tayo sinasamantala. Ano to? Sinasadya ba na may brownout para itulak yung ganyang klaseng taasan yung presyo ng kuryente? O singil? Well, ano po ang inyong opinion? Ito po yung bad news ngayon sa ating bansa. Pabera, ang daming bad news ngayon. No? Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.